Hello, good day viewers, and welcome back to Legal Lounge with Attorney Beno and Erica Guevara. So ngayon, sir, nako, parang may nagbulong sa akin na may lahi ka daw manghuhula, sir, ha? Hindi, pinaglihi ko na nanay ko pinaglihi ka kay ba? Nostradamus. Uy, kaya pala. Kasi naman po, sa ating mga viewers, no, kung napanood nyo kahapon lang, gumawa itong video si Attorney Bueno nung kanyang opinion para dun sa proposed budget, 2025 budget natin. At nagsabi siya ng kanyang mga arguments. Tapos kaninang tanghali, naglabas ng statement ang ating President Marcos. At kung ano yung sinabi mo, attorney, doon sa mga video mo kahapon, yun din talaga ang ginawa ni President Marcos. So ano sir, magka-Viber ba kayo nito? O magka-chat ba kayo ni President Marcos? Minsan sinachat ko siya. Minsan sinachat mo siya? Hindi, joke lang. Huwag kayo maniwala. Presidential advisor ka na ba nito, sir? Hindi, Ano ba nagkakataon lang kasi na may mga legal issues about this proposed budget law na kung saan, siyempre bilang isang abogado, kasi sa mga abogado, kapag nagkakaroon ng mga ganyang klaseng issues sa budget, sa appropriations, ang unang-una namin sinisilip ay ang aming libro sa Constitution. At dahil doon sa mga legal issues na lumabas ng mga nakaraang linggo dahil nagpasa na ng budget, no, ang ating Kongreso, ay lumalabas na mas mataas yung pondo ng public works over that of education. At yung PhilHealth nagkaroon ng zero subsidy. So sabi ko, masilip nga ang aking aklat tungkol sa saligang batas. Attorney, yung sinabi mo kagabi na advice mo na ganito yung gagawin ni President Marcos, tatapyasan niya yung budget ng DPWH para makaiwas siya dun sa criticisms dahil dapat nga, di ba, top priority natin ang education. Yun nga ang ginawa niya. In-announce niya kanina na nagtapyas nga siya ng ilang billions sa projects ng DPWH to make it appear na talagang priority ang education. Yeah, so, advance ka dun, attorney, Hindi, kasi that is a fundamental principle. No, under the Constitution, education shall be given the top priority. No, pagdating sa budget, number 1 dapat yan. Kapag tumaas ang pondo ng Public Works and Highways Department over that of the Education Department, definitely there will be a violation of the 1987 Constitution. Yun, kaya yun ang mangyayari to. nauna ka na, attorney, So, sa aking analysis nung isang gabi, sabi ko, paano susolusyonan to ng ating presidente at ng kanyang mga economic advisors? So, tinignan ko doon sa area na mataas. Simple lang very basic. Mataas ang pondo ng public works over that of the education, ditapyasin mo yung pondo ng public works, no? Yung mga line items doon, yung mga provisions doon na hindi naman ganun ka-importante pa at hindi pa naman priority ng ating pamahalaan. Ipagpaliban muna ang pagpapatupad niyan nang sa ganon, hindi maapektuhan yung education department na dapat lumabas na siya ang may pinakamataas na pondo sa ating gobyerno come 2025. So siguro nakasubaybay siguro sa'yo si President Marcos, attorney. Nanood yun ng vlog mo bago mag-release ng kanina, ng statement. Nanood pa muna siya ng vlog. Oo nga, may nagtanong pa nga, bakit hindi naman binanggit na dinagdagan ng presidente yung pondo ng Education Department? Ayun nga, attorney, nagbanggit siya na tuloy-tuloy daw ang digitalization sa Department of Education. Yet, walang dinagdag na pondo. So, paano ang pwedeng gawin niya ni President Marcos? Yun, kung kagustuhan ng ating presidente na mabigyan ng karagdagang pondo ang Education Department, hindi kailangan na siya mismo yung magdagdag, no? Like for instance, tinapyas niya yung pondo sa Public Works at ito ay ililipat sa Education Department, ayan po ay hindi pinahihintulutan ng batas. Ang dapat gawin ng presidente diyan, since na line item dito niya na yung Public Works at pinirmahan niya na, so it becomes the law. Batas na yan, budget law na yan for 2025. Ang dapat gawin ng presidente upang maisakatuparan yung digitalization. Nabubulol ako pag gano'n. Digitalization. Yung digitalization, English kasi. Kasi attorney, si President English ikaw kasi Tagalog So parang Tagalog sa'yo, ini-English niya. Ganon. Ayun.
So para ma-implement niya yung programa na yan para sa edukasyon, the next legal step the president should do is to request for a supplemental budget. Like for instance, ang sabi ni Secretary Anggaray, kailangan ko ng approximately 12 billion pesos to implement the digitalization program of the Department of Education. So what the president should do is to request the legislative department for a supplemental budget in the exercise of the implied powers of the President of the Republic. So, nasa legislative department na yun, attorney. Oh, kasi the power to reduce the amount of budget doon sa proposed budget law kay presidente. Pero he cannot increase the budget. Ang gagawin niya, pag napirmahan niya yun, na-exercise yung line item B2 power, pinirmahan, request for a supplemental budget. Okay. Yun ang mangyayari doon. Attorney, ang PhilHealth, paano? Parang hindi masyadong ano ba ang na-elaborate. sinabi ni Presidente kanina? Parang kagaya rin nung sa argument mo regarding sa syntax law, Same din ang nasabi. Hindi, ganito yan. Sabi kasi ng Presidente kanina yata, ang pagkakasabi ay pagpapatuloy ang mga programa na makakapagbigay ng benepisyo para sa mamayang Pilipino na may kinalaman sa programang pangkalusugan ng ating mga mamamayan. Ibig sabihin, magpapatuloy kung ano man yung naumpisahan nung mga nakaraang taon. So, paano yan? Zero subsidy. Yes. So, that will come again yung kanyang use of the implied powers. So, naka-zero subsidy yan. Anong gagawin niya? Okay, request for supplemental budget from the legislative department. Kasi hindi niya pwedeng lagyan yun siya. The power to appropriate, the power of the purse belongs to the legislative department. So, ibabalik niya yun doon. Hoy, pengeng supplemental budget para sa PhilHealth. At nang tayo ay hindi ma-violate ang syntax law. Pag binayolate mo ang syntax law, you will be having trouble pagdating sa provision ng ating saligang batas. Sapagkat sinasabi ng saligang batas, ang healthcare programs ay dapat bigyan din ng prioridad ng ating bansa. Ang pagtapyas o pagkawala ng subsidiya sa PhilHealth ay hindi masasabing prioridad. No? So, para ma-maintain mo ang sinasabi ng saligang batas na prioridad din ng pangkalusugang programa, ibabalik mo yung pondo. But not through the act of the President, nadadagdagan niya yung pondo. He needs to sign the law, the budget law, and then after that, request for a supplemental budget from the legislative department in order to strictly enforce what the syntax law mandates for the implementation of the subsidy to PhilHealth coming from the collections of the syntaxes. So medyo yan, attorney, relief yan sa mga kababayan natin Pilipino kasi nung nabalitaan nila yung balita na walang budget ang PhilHealth, ang dami talagang nalungkot, attorney, kasi di ba maraming mga may hirap na Pilipino na talagang nag-utilize ng PhilHealth nila. So akala nila talagang totally, paano po kung nagkasakit na kami, yung mga nagdadialysis, natatakot, kasi parang covered ng PhilHealth yan, attorney So marami talagang nagwo-worry. At least now, attorney, na-explain mo na meron pang possibility kasi pwedeng mag-request si President ng supplemental funds for PhilHealth. Doon. I-implement dapat ng strictly ang syntax law and then request for a supplemental budget. Kaya kanina nung pinanood ko yung press conference, mukhang malungkot si Speaker Romualdez. Nalungkot bigla. Nakaganon lang siya at hindi siya kumikibo. Hindi jolly. Oo, hindi siya masaya kanina. Hindi siya masaya. Medyo nakatungo pa nga siyang ganon. So, ibig sabihin, apektado yung kanyang akap. Ang program na akap. Oo, kasi nagkaroon ng conditional implementation at subject for further scrutiny yung akap na pondo. Diba? Kinamhan siya siguro sa further scrutiny na sinabi ni President. Mahirap yung akap Kasi kung akap ka ng akap, di mo alam yung kaakap mo, may sakit, mahawa ka dyan.
mapapahamak ka sa akap. So, Ipahamak sa akap. ganun ang ginawa ng ating Pangulo. Eh, Mm-mm. baka yung kaaakap mo dyan, may sakit ka pala eh. Mahahawa ko, di ako napahamak dyan. Napahamak na. So, ang ginawa ng ating Pangulo ay subject yan to further scrutiny. Wala mo na mag-aakapan. Walang akapan ngayon. Wala mo na mag-aakapan. Layo-layo tayo. Oo. Ganon. So, ano naman nakakatuwa, Mhm. sapagkat sinabi ng Pangulo na siya ay nakikinig sa boses ng bawat Yes. Pilipino. Mm. At ayaw niyang masira ang relasyon ng Tiwala. bawat mamamayan sa ating pamahalaan. Mm-mm. At siya ay talagang kanyang inoobserbahan yung accountability and transparency in the Mhm. government. At kapag nakita ng taong bayan na, Mr. President, mukhang wali yata ang yung ginagawa, paki-revisa, paki-review ang proposed budget law, ayun ang ginawa ng presidente. Hindi niya agad pinirmahan ng nakaraang Kaya nga linggo. na-delay nga daw po, attorney. Dapat daw Na-delay po yan. supposedly before Christmas pa. Oo, ang ginawa ng Oo. presidente, delay the Before signing New of Year the law. tuloy. We need to review and to study further the provisions of the 2025 budget law. Yun ang kanyang Mhm. ginawa. Yes. At yung ating hula, no, ay nagkatotoo. No, yung pagtapyas sa pondo ng public works at Tumpak na tumpak yung statement mo tumpak na kahapon, tumpak, attorney, sa no? vlog, no? Oo, so tayo naman ay kahit papano ay tumatama ang ating mga legal analysis no, pagdating dito sa usaping budget no, Yes. ng ating pamahalaan. Mhm. At natutuwa din tayo sapagkat ang presidente ay nakinig sa taong bayan no, sa mga kritisismo. Kasi sa kanya, pag constructive ang criticism, okay lang sa kanya eh. Mm-mm. Kita mo nakinig. Tumatanggap ng Hindi criticism. yung katulad na, alam mo, yung ibang mga nakadikit sa presidente, yung tango ng tango, makasip-sip lang, Mm-mm. kahit mali yung pinapipirmahan, no? Sige, tapos Taga-oo lang. sila yung bumubuyo doon sa Pangulo. Pagkatapos, pag napahamak, ano yan, kanya-kanyang takbuhan na yan, na may iwan yung Pangulo. So, kawawa yung Pangulo. So, dapat may responsibilidad din ng ating mga mamamayan na kapag nakikita mong medyo may kamalian sa ibang ginagawa ng Pangulo, kinakailangan punahin. At siyempre, ang Pangulo, hindi mo masisisi yan eh. Madaling araw pa lang nagbabasa na yan ng mga sangkatutak na papeles sa ibabaw ng kanyang lamesa. Sabay, maaasahan mo ba na lahat ng hinahatag sa harapan ng kanyang lamesa na basa niya, nabusisi niya yan? Paminsan-minsan siguro nag-YouTube yan, nagso-social media, tapos makakakita ng mga kritisismo na konstruktibo, nakakatulong yan paminsan-minsan, di ba? At least marirealize ng presidente, mukhang mali nga ako doon di ba? Tama itong sinabi ng isang abogado, isang ekonomista, isang dating government official. Pakinggan natin to. Baka tama. Baka susunod, ikaw ang sinesearch, attorney. Makinig muna ako kay Attorney Bueno. Tignan natin ano ba ma-advise kasi niya. alam mo, ang presidente ay maraming mga economic advisors. It's a mixture of advisors coming from different administration in the past. Yung economic advisor niya ngayon ay alam ko ay galing sa grupo ni dating President Noynoy Aquino. At meron din siyang mga legal advisors na galing naman sa grupo ni dating President Joseph Estrada. At meron din siyang, ewan ko kung may galing kay Duterte. So mix na talaga tong mga advisor niya na to. So magagaling yan no, na mga advisors at nakikinig siya sa kanyang mga tagapayo bago gumawa ng isang pinal na desisyon. So yun naman yung maganda kay President Marcos. At least, di ba, open siya sa mga ganun, sa opinion ng tao, sa boses ng sambayanan. Yun ang maganda kasi may previous vlog ako na one good indication of a good leader is a leader who listens to the people. Parang isang panya lang yan eh. Kunyari, presidente ka ng isang multinational corporation. Importante na pinakikinggan mo ang mga hinaing ng mga empleyado hanggang sa kababa-babaan na posisyon, janitor. Pakinggan mo yan kasi hindi mo alam, minsan may mga ideyang maganda yan eh.
No, pag mamaya akala mo sa'yo na yung pinakamaganda, yung pala yung ordinaryong Ordinaryong empleyado, tao. meron palang magandang opinion. Mm-mm. So that is one good trait and leader. character of a leader. A leader who always listens. And that yes. trait we can see in the person of the incumbent president na si Bongbong Marcos. Mhm. So, pinoportray naman But talaga we ni cannot President. avoid the fact na siguro bukas, mamayang gabi, marami pa din magkikriticize dyan sa Mhm. ginawa niya ng line item dito sa public works. Pero hindi natin maiwasan yun. Nasa demokrasya tayo, hindi Mm-mm. mawawala na may Freedom of speech kasi tayo, freedom of attorney. speech, Ah. expression, hindi mawawala na may magkikriticize pa rin. Mhm. Politika yan eh. Iba ang politika. Oo. Ayun. So, siguro hanggang dyan na lang muna tayo Mhm. sa ating episode na to tungkol sa pagpirma ng ating Pangulo sa 2025 budget. So, meron ka bang parting words para sa ating mga subscribers, viewers tungkol dito sa particular episode of budget law for 2025? Ayan, sa ating pong mga viewers, wag pong kakalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, The Legal Lounge with Attorney Bueno and Erica. At nakikita nyo naman na si Attorney, no, laging one step ahead sa ating mga issues, pati sa kanyang vlog kagabi, na pangunahan pa ang desisyon ng ating Pangulo. Kaya naman, please mag-engage po tayo sa ating comment section. Please let us know your thoughts po at pag-usapan po natin yan dito sa aming vlog. Okay, hanggang sa susunod na episode, mga subscribers and viewers dito sa Legal Lands, naasahan po namin na magpapatuloy kayong tumangkilik dito sa aming YouTube channel with Miss Erica Guevara. And Attorney Bueno, thank you po! Maraming salamat po sa inyong lahat.